Hazel Alaria POV. Nilak ko ang pintuan nang makapasok ako. Napatitig ako kay Anika, na hanggang ngayon ay bakas pa rin sa mukha ang pagkagulat at pagkatakot. I cannot blame her, who wouldn't scared if someone's there to threaten you. I sit in the chair beside her bed. I intimately stared at her. Unti-unting nagangat ang dulo ng labi ko, pero kaagad ko rin namang itinikom. I remember when Amanda called, and told me what plan had she planning. I couldn't say no to her, so I agreed to what she'd been planning. Napatawag ka, may ipapagawa ako sa iyo. Maganda itong plano na ito nang maputulan siya ng pakpak. What is it? I want that girl Anika to make an accusation, that she was shot by Arnold the major of that general. Okay, napatingin ako kay Anika nang magising siya. Ngumiti ako sa kanya, saka sinabi ang pakay ko. Sino ang bumaril sa iyo? Aksidente lang po doktora. Is that so? Yes. Why? Well, I want you to declare that was intentionally. Napatahimik siya. Kumunat ang noo niya. At naguguluhang nagtanong sa akin. Doktora, ano po bang sinasabi niyo? Naguguluhan po ako. I want you to blame Arnold for trying to hurt you, for attempted murder. Hindi ko iyan magagawa. Damiin ang pagsasalita niya. Oo, magkaaway kami ni Arnold, that just because we're exes. I choose his brother Rolly, without him knowing. But it doesn't mean na may matindi kaming galit sa isa't isa. It just that Arnold doesn't want me to fool his youngest brother. Pero hindi ko naman sinasadya, mahal na mahal ko si Rolly. Pero hindi ko kaya ang sinasabi mo, malaki na ang kasalanan ko kay Arnold, at hindi ko na kaya pang dagdagan ito. Nagsimula siyang humagulgol ng iyak. Oo, naaawa ako, pero ang awa na nararamdaman ko ay pansarili ko na lamang, at hindi kayang ilabas ang pagkaawa ko sa kanya. Sundin mo ang gusto ko. Nagtiimbagang ako sa kanya. Naiinis na ako. Hindi kita susundin, at isa pa, may CCTV sa bahay namin. The CCTV already tampered. Walang emosyon na sagot ko. Anong ibig mong sabihin? I gave her a mocking face. You don't need to know, just do what I say. Hindi pa rin kita susundin. Napakasama mo naman. Bakit kita susundin? Kaaway ka ba? Bakit mo sila tinatraidor? Kapag hindi mo ginawa ang sinasabi ko. I smirked. Sasabihin ko kay Rolly ang nalalaman ko. Ayaw mo naman siguro na malaman niya na hindi niya anak si Kato, di ba? Gusto mo bang malaman niya na anak ni Arnold ang batang iyon? Nahintatakutan siya sa sinabi ko. Masama na kung masama, pero wala akong pakialam. Buhay sa buhay ang labanan dito. Ikaw, bahala ka. Anong pipiliin mo? Ay mali pala, sinong pipiliin mo? Si Arnold, o si Rolly? I smirked at her before sitting on my swivel chair again. You should rest, ma'am, mamaya din ay dadating na sila. Walang magawa na pumikit si Anika. Kumikibot ang labi niya habang nakapikit ng mariin. I know by now, she was thinking what would she do. Muli akong tumayo, at kinuha ang balang nakuha ko mula kay Anika. Napangisi ako dahil madali lang pala ang lahat. Sinong mag-aakala na baril din pala ni Arnold ang ginamit? Mahabang katahimikan ang namayani sa amin ni Anika, sa loob ng 4 na sulok ng kanyang private room. Malot ang boses niyang nagsalita. Anong kailangan mo? Sinunod naman kita, di ba? Pakiusap, lubayan mo na kami. Wala naman akong balak na guluhin ka o guluhin kayo. Pinilit niyang umupo ng maayos, pero napaigik siya ng sumirit ang sakit sa tagiliran niya. Nang makabawi ay muling itinuon ang atensyon sa akin. Ano pala ang sadya mo sa akin? Isa lang naman ang gusto ko. Matalim ko siyang tinignan, kaya napakapit siya ng mahigpit sa bedsheet. Huwag na huwag kang magkakamali na isabit ang pangalan ko, kapag nagkabukuhan na. I don't care kung anong klaseng pagpapaliwanag ang gagawin mo sa kanila kapag nahuli ka, wala akong pakialam. Ang ayoko lang ay ang idamay mo ako. You don't know me? I can do anything without you noticing one wrong move, and you'll face your own grave. Halos mawala ng kulay ang mukha niya sa pamumutla. Labis na takot ang mababakas sa pagmumukha niya. I don't want to do this, but I had no choice but to scare her. Bakit mo ba ito ginagawa? You don't need to know.
Mahabang katahimikan ang namayani sa amin, hanggang sa magulat kami ng may malakas na kumalampag ng pintuan, hanggang sa may pilit na pumipihit sa seradura. May inaasahan ka bang bisita? I confusedly asked her. Wala naman. Baka si Rolly at Kato na iyan, may binili lang sila saglit. Tumango ako sa kanya bago tumayo. I need to go. Just a reminder, huwag mo akong subukan. Napapalunok na tumango siya sa akin. Napakunot ako ng noo, nang lalo pang lumakas ang kalampag sa pintuan. Napabuntong hininga ako bago buksan ang pintuan. Natuod ako sa kinatatayuan, nang bumungad sa akin ang walang emosyon na mukha ni Ronan. Hindi ako kaagad nakabawi sa pagkawala ng ulirat, dahil hindi ko inaasahan na siya ang bubungad sa akin. Matagal kaming nagkatitigan. Hindi ako makahinuhan ng sasabihin, dahil sa pagkakatitig sa mukha niyang hindi makikitaan ng emosyon. Hindi ko maintindihan, ganyan din naman minsan ang tingin niya sa akin, pero bakit parang may iba ngayon? Napatikhim ako para makakuha ng sasabihin. Sa nanunuyot na lalamunan, nagawa kong makapagsalita. Excuse me. Nilagpasan ko siya, at laking tuwa ko naman nang malaya niya akong padaanin, at walang sinabi na kahit ano. Sa bawat paglalakad ko, ay siya ring pagbilis ng mga yapot ko. Ngunit, napatigil ng mapagtanto kung sino ang makakasalubong ko. I hate this fate. Bakit ngayon pa? Nakangiti si Mrs. Monterosa sa akin, habang si Mr. Monterosa ay seryoso ang mukha. Bahagya akong ngumiti bilang paggalang. Hindi ko alam kung paanong bati ang sasabihin ko sa kanila. Mabuti na lang at naunang magsalita si Mrs. Monterosa. Uuwi ka na ba, iha? Opo. Bahagya pa akong napasulyap kay Mr. Monterosa, na seryoso pa rin ang bakas ng mukha. Manang-mana talaga si Ronan sa ama niya. Huwag ka munang umuwi, di ba sabi mo babalikan mo si Shato? Opo, kaso, hindi ko na nagawang kumontra, nang hawakan niya ang kamay ko at hilahin ako papunta sa room ni Shato. Mamaya ka na umuwi, hiha. Napabuntong hininga na lang ako. Habang nagpaubaya sa kanya sa paghila sa akin. Wala rin naman akong magagawa sa kahit anong pilit ko, na hindi ako pwedeng sumama. I just wish na hindi ito makakasama sa sitwasyon ko. I hope so. Mommy ko. Napangiti ako, nang bumungad sa akin ang nakangiting mukha ni Shato. Mommy ko. Mabuti po at bumalik kayo agad. Napakamot ako sa pisngi, at napapangiwing tumango. Nako, kung alam mo lang, pinilit lang nila ako. Kamusta ka na? Maayos na po ako, mami ko. Uuwi na rin po ako ngayon. Ha? Nagsalubong ang kilay ko. At wala sa sariling napatingin kay Mr. and Mrs. Monterosa. Bakit pa uuwiin na po siya? Kahit na maayos na po ang kalagayan niya, hindi pa rin po tama na pauwiin siya kaagad. Might as well, magpahinga pa siya hanggang dito bukas. Nagkatinginan ng mag-asawa at napatikhim, kaya bahagya akong natigilan sa mga pinagsasabi ko. Nakakainis. Halos sabunutin ko na ang sarili sa labis na pagkapahiya. Sorry po, ngumiti sa akin si Mrs. Monterosa, at lumapit bago hawakan ang mga kamay ko. Kung nag-aalala ka, iha, kay Shato, bakit hindi ka na lang sumama sa amin pauwi sa bahay? Kahit magpalipas ka na lang muna ng gabi sa amin. Pasasalamat na rin dahil sa pagligtas mo sa apo namin. Nanlaki ang mga mata ko, at panay ang iling sa kanya, hindi na po kailangan. Talaga po, Grandma. Nagulat kami sa biglaang pagsigaw ni Shato, kalaunay napahalakhak ang dalawang matanda, habang ako ay tuluyan ng natuod sa kinatatayuan. Nasa ganoong eksena kami, nang pumasok si Ronan. Nagpasalit-salit ang tingin niya sa aming lahat. Nang mapunta sa akin ang tingin niya, nagtiimbagang siya at nang dilim ang mukha. Napakuyom din ang mga kamay niya. Kinabahan ako sa masama, at matalim niyang titig na iginagawad sa akin. He keeps on glaring at me. What? Bakit ganyan siya makatingin? I didn't do anything. Daddy ko. Napabaling ang tingin ni Ronan kay Shato, kaya nakahinga ako ng maluwag. Yes, big boy. Daddy ko. Finally, mommy will live with us. Napanganga ako sa sinabi ni Shato. Napabaling ang tingin ko kay Ronan, na walang emosyon na nakatitig sa akin. Napaiwas ako ng tingin, at napakunot ng noo. Ano ba ang problema niya? Wala akong kasalanan. Malay ko ba na iyan ang sasabihin ni Shato? Really, big boy?
Masayang tumango-tango si Shaito. Can I talk to her for a while? Yes daddy ko. Pero balik mo din siya kaagad ah. Sure big boy. Napa-atras ako nang lumapit siya sa akin. Napasulyap muna siya sa paangpo ng atras ko, bago ibalik ang tingin sa mga mata ko. Lalong nalukot ang mukha niya sa ginawa kong pag-atras sa kanya. Anong pag-uusapan natin? Hindi niya ako pinansin, sa halip ay hinigit niya ang braso ko, at kinaladkad ako palabas ng kwarto. Ano bang problema mo? Hindi niya ako pinansin, sa halip ay lalo pa niya akong kinaladkad sa walang tao. Napaasik ako sa kanya, nang pabalang niya akong bitawan. I gritted my teeth and started to feel irritated. Ano ba talaga ang problema mo? Napamaang ako sa kanya. Ang kapal ng mukha mo. Kung ang ikinaiinis mo ay dahil sa sinabi ni Shaito, huwag ako ang pagsabihan mo. Anong ginawa mo sa kwarto ni Anika kanina? Napatigil ako sa sinabi niya, at nagsimulang makaramdam ng kaba. I cleared my voice before I answered him. I visit her. You do. Yes. And why do you need to lock the door? Nanlaki ang mga mata ko, at hindi alam kung paano magpapaliwanag. Pero bakit ko nga ba kailangan magpaliwanag sa kanya? I don't know, it was locked. Really? Oo naman, teka nga. Ano ba talaga ang pinapanto mo? He laughed sarcastically. You tell me. I saw how his eyes looking down to my lips, when I consciously bite it, kaya wala sa sariling napabitaw ako sa pagkakakagat sa labi. My heart pounded even more to his simple gesture. Ano ba ito? Mahihimatay ata ako sa bilis ng pagtibok ng puso ko. This is not good. Alam mo walang mapupuntahan ang usapang ito. Aalis na ako, ikaw na ang baalang magpaliwanag sa anak mo. Akmang maglalakad ako paalis sa harapan niya, nang mapatigil ako sa sinabi niya. Don't try me, you won't like it when I'm mad. Try not to keep your words to my son, and you'll regret it. Dumaan siya sa gilid ko, at sinadyang banggain ang balikat ko bago lampasan. Napabuntong hininga na lang ako. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Mahinang tanong ko sa sarili. Napabangon ako sa kamang kinahihigaan. Napapabuntong hininga ako, dahil hindi ako makatulog. Namamahay siguro ako. Masarap sana ang matulog dahil katabi ko sa higaan si Shaito, pero ang diwa ko ang ayaw matulog. Napatingin muna ako kay Shaito, bago nagpas siyang umalis sa kama. Nauuhaw ako kaya bababa muna ako, para uminom ng tubig. Sinong mag-aakala na makakatungtong ulit ako, sa bahay ni na Mr. at Mrs. Monterosa. Ang akala ko mamamatay na lang ako, na hindi na muling makakatapak dito. Ayoko sanang matulog dito kanina, pero ayaw pumayag ni Shaito na hindi ako katabi, at gusto niya na dito lang ako. Wala kaming nagawa nang maglampusay siyang gumawa. Naawa naman ako at parang banibiyak ang puso ko, sa tuwing iiyak siya. Nang makababa ako at makapunta ng kusina, bahagya akong natigilan sa boses na narinig ko. Nagsalubong ang kilay dahil boses ito ni Ronan. Sino ang kausap niya sa ganitong kalalim na gabi? Napasulyap ako sa kusina, at tama nga ako. Si Ronan ito at may kausap siya sa cellphone. Yes, okay. Sige, pagpatuloy mo lang ang pagsunod sa kanya. No, yeah, you can, bawat kilos i-update mo ako kaagad. Yeah, make sure she doesn't notice you. Sino ang kausap niya? She. May pinapasundan ba siya? Pero sino? Masama ang pakiramdam ko sa mga sinasabi niya. Nanlaki ang mga mata ko, nang biglaan siyang humarap banda sa pwesto ko. Nagtama ang mga paningin namin. Blanko ang mukha niya, habang nakatitig sa akin. I don't know but, I feel numb. My throat went dry. Napaatras ako ng isang hakbang sa kinatatayuan ko. Yeah, okay, update mo na lang ako, you can now take a rest. Napasulyap siya sa isang paa ko, na gumawa ng isang pag-atras, bago ibalik ang titig sa akin, na ngayon ay nakatiimbagang na. Ano kasi? Don't you know it's rude to listen to other people's conversation? Ano kasi nauhaw lang ako? Hindi ko naman alam na nandito ka. I raised my eyebrow to him. Kung bakit naman kasi private pala ang pinag-uusapan niyo, dito ka pa talaga nakipag-usap. Hindi ko na pinansin ang madilim na mukha niya sa akin. Dumiretso na lang ako sa ref at kumuha ng tubig. Tinalikuran ko siya bago uminom ng tubig.
Nanginginig pa ang kamay ko, habang hawak ang baso. Nakakainis. Why do I always need to feel this kind of feeling, every time I near to him? I feel like I'm going to fall, and I always nervous wherever he stared at me. My heart pounded even more, when I felt his breath in my neck. Nanlaki ang mga mata ko, at hindi sinasadyang mapa-atras, kaya bahagya akong napasandal sa matigas niyang dibdib. Aalis na sana ako, nang hawakan niya ng mariin ang magkabilaang bewang ko, at ipirmi sa kinalalagyan ko, kakainom ko lang ng tubig pero parang mas lalong nanuyo ang lalamunan ko. What are you doing? I asked him with a hoarse voice. Nais kong kutusan ang sarili ko, dahil bakit parang ang landi ng boses ko sa pagkakatanong. Nanindig ang mga balahibo ko nang magsalita siya. Tumatama ang hininga niya sa leeg ko. Why do you always back off? Hindi ko naman sinasadya. Nanlambot ang mga tuhod ko, at halos hindi na makahinga, nang ipatong niya ang baba sa balikat ko, at palibutin ang mga kamay sa bewang ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. What are you doing? Maybe you forgot. I am not your wife. Nagsimula akong minas, ayoko nang nararamdaman ko. Traidor kang puso ka. Pinilit kong tanggalin ang mga kamay niya sa bewang ko, pero lalo niyang hinigpitan ito. Let's make a deal. Napatigil ako sa pagpupumiglas, at nagtatakang nagtanong sa kanya. What deal? What deal? Pag-uulit kong sinabi sa kanya. Lumayo siya sa akin, kaya humarap ako sa kanya. Bahagya niyang ginulo ang buhok, bago titigan ako ng mariin. Napaiwas ako ng tingin at napapalunok. Nakakainis. Why do he need to be this handsome? Nakakawala naman ng huwisyo ang mukha niya. Nakakairita. Bakit ba ganito na lang palagi? Ano na? Just live here for 1 month. Napakunot ang noo ko, at sinalubong ang mariin niyang pagkakatitig sa akin. At bakit naman ako papayag dyan? Anong makukuha ko? Pera. No need, kaya kung kitain yan. No, not money, your freedom. Lalong nagsalubong ang kilay ko. Ano ang sinasabi niya? Freedom. Nababaliw na ba siya? I have my freedom. Did I? Bahagya akong napatawa sa kanya, at kalaunan ay nagseryoso. Anong sinasabi mo? He smirked. Do you think I don't know anything? Ha? Naguguluhan talaga ako sa mga sinasabi niya. Hindi ba't ikaw ang nagsabi kay Anika, na ituro si Arnold sa pagkakabaril sa kanya? Hindi ako nakakilos sa kinatatayuan ko. Nanginginig ang katawan ko sa kabang nararamdaman. Makikita niya kung sino ang kinakalaban niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung may problema kayong lahat, huwag niyo akong idamay. Akmang aalis ako sa harapan niya, nang pigilan niya ang braso ko. Sa kuryenteng damaloy sa balat ko, kaagad kong binawi ang braso. Pretending, I see Anika told me everything, kaya wala kang kawala sa kasalanan mo. Nagtadges ang mga ngipin ko. Nanggigigil ako sa babaeng iyon. Humanda siya sa akin. If you're planning to take revenge, it's better to set aside that. Wala ka ng Anika na makikita, dahil naitago ko na siya. Take the deal and you're free. Ano ba ang pinaplano ng lalaking ito? Bakit ganito ang kapalit? Kung tutuusin parang madali ang deal na sinasabi niya, pero parang mahihirapan akong gumalaw, kapag nandito ako sa bahay nila. If you are going to trick me, hindi ka magtatagumpay. I clenched my fist. Oh, I tell you, everything went well. Everything is fine according to my plan. Anong plano ang sinasabi niya? Hindi ko maintindihan. Nakakainis. Bakit parang ako ang laging dahado, sa mga bagay na akala ko ay nasa mga kamay ko na? Kung iniisip mo na may alam na si Arnold, nope. He doesn't know everything. Ang sinabi ko lang sa kanya, ang pagbawi ng statement ni Anika laban sa kanya, dahil wala siya sa ulirat noon. Ang pagbaril ay aksidente lamang, dahil ang totoong nangyari ay napaglaruan ni Kato ang baril ni Arnold, at nataman si Anika nang pumutok ito. Napalunok ako bago tumungo sa kanya. May magagawa pa ba ako? Just a month, I said with trembling voice. For a month, I nodded to him. Okay, pumapayag na ako. Ngumisi siya ng nakakaloko, bago naglahad ng kamay. Noong unay napakunot ako ng noo, dahil naglahad siya ng kamay, pero nang mapagtanto ko ang ibig sabihin nito,
Tinanggap ko ang kamay niya, bagay na pinagsisihan ko. The moment na naglapat ang mga kamay namin, ang syaring paghila niya sa kamay ko papalapit sa kanya. Bumangga ang ulo ko sa matigas niyang dibdib. Awang ang labi kong napatunghay sa mukha niya. Hindi ako naka-recover sa gulat sa mga ginawa niya. Lumawak ang pagkakangisi niya, para bang may bagay siyang gagawin na hindi ko magugustuhan. We better seal this deal. Napalunok ako, sealed. How? Nagtataka kong tanong. This is how we are supposed to seal that deal. With that he kissed me aggressively. Shock was written all over my face. Hindi ako nakabawi sa ginagawa niya, at tuluyan na akong natuod. He sniffing and tasting my full lips. Nang makabawi ako sa gulat nagpumiglas ako. I pushed him away, pero malakas siya. Hindi man lang umatras ng kunti ang katawan niya sa akin. Lalo pang humigpit ang nakapulupot niyang kamay sa bewang ko. Ronan, stop. I miss your lips, baby love. Bahagya akong nakapagsalita, nang iwan niya ang labi ko, para bumaba sa leeg, pero bumalik ulit ito sa labi. He continued his kisses, bahagya niyang kinagat ang pang-ibaba kong labi. He even twisted his head, para mahalikan ako ng maayos, ng malalim, ng buo, at ng marubdab. Bumitaw siya sa labi ko, nang parehas na naghahabol na kami ng hininga. Hindi ako nakapagsalita, dahil sa paghahabol sa sariling hininga. I always like your soft lips, baby love. Napaawang ang labi ko, at hindi mahinuha ang mga sasabihin. Bahagya akong napaatras na siyang ikinaalerto ni Ronan, at lalo pa akong hinapit papalapit sa kanya, at muling hinalikan ang labi ko. Mas mapusok niya akong hinalikan. Hinapit niya lalo ang aking ulo, habang ang kanyang kamay ay nasa batok ko. Pakiramdam ko ay sobra nang namamaga ang labi ko sa bawat pagkagat, at panggigigil niyang paghalik sa akin. Napagod ako at napahawak sa braso niya, para hindi ako mabuwal sa pagkakatayo. Tinanggap ko ang mga halik niya, at sumabay sa paraan ng marubduban niyang paghalik. Wala na, lunod na ako sa pagkakahalik niya. May kung anong init ang dumadaloy ngayon sa aking katawan. Lalo niya pang nilaliman ang paghalik sa akin. Napabulong ako, nang hindi ko namalayan na nakarating na pala ang kamay niya sa loob ng damit ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa pagkagising sa realidad. Naitulak ko siya ng malakas, bagay na ipinagpapasalamat ko, dahil nagawa ko siyang maitulak palayo sa akin. Parang lasing ang mga mata niya, namumungay ito at bakas ang pangungulila sa mga mata. Bastos ka, akusa ko sa kanya. My God, hindi ko akalaing nadala ako sa mga halik niya. Ngumisi siya. You also enjoyed it, baby love. Masarap di ba? Nagustuhan mo naman di ba? Want another round, but this time in my room. Namula ang buong mukha ko, at hindi makapaniwala sa kabastusang lumabas sa bibig niya. How dare you, you pervert. Mamaga sana ang labi mo. Mabilis akong tumakbo paalis sa kusina. Mukhang mula ngayon, ay hindi ko nagusto ang parte ng bahay kung nasaan ang kusina. Nakakatakot nang bumalik doon. Hinihingal akong nakabalik sa kwarto ni Shato. Tumabi ako sa kanya ng higa, bago halikan siya sa noo. Nakakainis ang daddy mo baby. Nakakainis talaga siya.